Amen. Maganda nga po sa inyo lahat. Medyo nagkaroon po ng problema yung ating connection. Ngayon pa man po ay magpapatuloy muli ang programang Apostolic Back to the Bible. Sabi na po, ang ating po na pag-usapan ay tungkol po sa ang babae ba ay maaring mamuno sa iglesia? Siya ba ay pwedeng italaga na bilang isang pastor o bilang isang mangangaral? So, ang babae po ay, ang Diyos po ay naglagay po ng design kung saan po ilalagay yung lalaki at kung saan po ilalagay ang babae. Umpisahan po natin mga kaibigan sa ating mga viewers sa aklat ng Genesis chapter 1 verse 27. Ito po ang sabi mga kaibigan sa ating mga viewers. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Nilalang po ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ang lalaki po at ang babae ng una mga kaibigan sa ating mga viewers, sila po ay equal sa kalagayan. Sa otoridad, sila po ay pantay na dalawa, yung babae at lalaki, nang sila po ay nilalang ng Diyos. Ngunit na nagkasala po ang babae, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ang sabi po ng Panginoong Diyos sa babae sa Genesis chapter 3 verse 16, at sinabi niya sa babae, pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan at ang iyong paglilihi. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay papahinuhod ang iyong kalooban, at siya'y papanginoon sa iyo. Sinabi po mga kaibigan ng Panginoon Diyos sa babae, na pararamihin kong luba ang iyong kalumbayan, at ikaw ay mapapahinuhod ang iyong kalooban sa iyong asawa, at siya'y papanginoon sa iyo. Sa makatwid ay bumaba po ang kalagayan ng babae. Kaya po bumaba ang kalagayan ng babae sapagkat ang babae po ang una pong nadaya. Sinasabi po yan ni Apostol Pablo, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Ano po ba ang pahayag ng ating Apostol Pablo? Dito po sa isang talata ng Biblia, sa unang Timoteo, kapitulo 2 at versikulo 10. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang babae mangaral na tumahimik, na may buong pagkapasakop. Ngunit, hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo, ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik, sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang, saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ito pala mga kaibigan ang dahilan. Kaya bumaba po ang kalagayan ng babae sa lalaki sapagkat ang babae po ay siyang unang nadaya. Kung mapapansin niyo po mga kaibigan sa ating mga viewers ay binanggit po ni Pablo sa 1 Timothy chapter 2 verse 11. At inalimbawa niya po si Eva at si Adan. Ito po ang isang katanungan. Bakit po inalimbawa ni Pablo si Adan at si Eva? Si Adan kasi mga kaibigan ay hindi po siya nagpasakop. Si Eva po ay hindi nagpasakop kay Adan. Hindi niya dininig ang tinig ng kanyang asawa, kundi dininig niya ang tinig ng ahas o tinatawag na serpiente. Dahil po nagpasakop po si Eva kay Adan, maari po na hindi niya dinggin ang tinig ng ahas. Kaya nga mga kaibigan sa ating mga viewers, dito po bumaba ang kalagayan ng babae. Sapagkat ang babae po, sila po ang unang nalaglag sa pagsalangsang o sa paglabag ng kautusan. Hindi po natin kinokondem ang mga babae sapagkat kung wala rin ang mga babae, mga kaibigan, ay importante po sila sa ministry o sa gawain ng ating Panginoong Kristo. Hindi po namin sila kinokondem. Ngunit,
kailangan po natin na ilagay po ang babae sa tamang kalagayan niya o sa tamang posisyon niya sa iglesia. Pakinggan niyo po, nangyalang po ng Diyos si Eva. Ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa mga bagay nito? Sa Genesis chapter 2, verse 18. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. Ang babae pala, mga kaibigan, siya po ay helpmate for him. Sabi dyan, sa English, and the Lord God say, it is not good that the man should be alone. I will make him a helpmate for him. Yung babae pala, ito pala ay katulong po ng lalaki. Hindi po yaya, mga kaibigan. Kundi ito pong babae ay katulong, katuwang, sa bawat gagawin ng lalaki. Ngayon po, mga kaibigan, sa ating mga kapatid, tungkol po, tayo po ay tutungo doon sa iglesia. Pinahintulutan po ba ni Pablo na mga babae ay maging pastora? O ang babae ay maging mangangaral sa loob ng iglesia? Sapagkat marami na po ngayon na pumapayag na ang babae maging pastora, maging mangangaral, o ngayon sila na po yung nangangaral sa loob ng iglesia, nangangaral din sila sa FB Live, na kagaya ng ginagawa natin. Ngayon po mga kaibigan, pinapahintulutan ba ng ating Panginoong Kristo na ang mga babae ay maging pastora? Kasi yan po ang problema. Alam ko po mga kaibigan, sana po ay hindi niyo po gawing personal ang itong aming tinatalakay ngayong hapon na ito, kundi tayo po ay magbe-base lang po doon sa mga bagay na nakasulat. Ngayon po, sino po ba ang naglagay ng design kung saan ang babae ay nararapat? Pakinggan niyo po ang pahayag po dito po sa unang Korinto sa 14. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan sa ating mga viewers. Sa 14, versikulo 40. Datapwat gawin ninyo may karapatan at may kaayusan ang lahat ng mga bagay. Kailangan po mga kaibigan, ang lahat ng bagay po ay gawin po nating mayroong kaayusan. Saan po ba inilagay ng Diyos ang babae sa loob ng iglesia? Anong gampanin ng mga babae sa loob ng iglesia? At ano rin ang gampanin ng lalaki sa loob ng iglesia, mga kaibigan, at sa ating mga viewers? Ngayon po, ang sabi po rito sa isang talata ng Bible, sa Efeso 5:22, ito po ang kalagayan ng isang babae, mga kaibigan, sa ating mga viewers, sa loob ng iglesia. Ito po ang sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Sabi rito ay ganito, mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, na gaya ng sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Ang pangulo pala ng babae ay ang lalaki. Mga kaibigan, sa ating mga viewers. Kaya ang babae, kailangan po siya'y pasakop po sa kanyang asawa. Ito po ay ipinangaral ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso. Ang pangulo pala ng babae ay ang lalaki. Kaya hindi pwedeng mamuno ang babae sa lalaki. Kundi ang nararapat mamuno ay ang lalaki sa loob ng iglesia. Sino po ba ang nilagay ng Panginoong Jesucristo ng mga apostol? Di ba po ang mga nilagay ng Panginoon sa mga apostol ay puro mga lalaki? At humirang po ang mga apostol ng 7 mga lingkod ng Panginoon, 7 lalaki rin. At humirang din ang Panginoon ng 70 elders, yun din po ay mga lalaki rin, mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Kaya nga po, ng panahon po sa Israel ay kinondem po ni Isaias
yung mga pamumuno ng mga babae at ng mga bata sa Israel. Pakinggan niyo po ang pahayag sa isang talata po ng Biblia, sa Isaiah chapter 3, verse 12. Ano po ang sabi? Ay ganito, mga kapatid. Ito po ay napakalaga po na kailangan po natin malaman. Sa 3 verse 12, tungkol sa aking bayan, mga bata ang mamimigati sa kanila, at mga babae ang mga pupuno sa kanila. O bayan ko, silang nagsisipatnubay sa iyo ay mga liligaw sa iyo at sisira ng daan ng iyong mga landas. Sinasabi po ni Isaias na sa aking bayan, ang mga bata silang namimigati at ang mga babae sila ang magpupuno. Sabi po ni Isaias ay sila po ay mga liligaw at mga sisira ang kanilang daan. Ayan po mga kaibigan. Meron po bang istorya sa Biblia na dahil sa babae ay nasira ang plano? Isa na po yung si Eva. Isang pong halimbawa po ito. Hindi ko po kinokondem yung mga babae. At ito po ay biblical lang po ito. At gayon din po si Elijah o si Elias. Kanyang sinaway si Ahab. Sapagkat si Ahab po ay siya po ay dinidiktahan ng kanyang asawang pagano na si Jezebel. Si Jezebel po ay nag-overpower kay Ahab bilang hari. Kaya mga kaibigan, mahirap po na pag ang babae po ay mamumuno. At gayon din si Samson, kilala po natin si Samson mga kaibigan. Siya po ay nadaya po ni Delilah. Siya po ay nakinig sa dikta ni Delilah kung saan makukuha ang kanyang kapangyarihan. Nahulog din po si Samson. Mga kaibigan sa ating mga viewers. At gayon din mga kaibigan, sa panahon po natin ay nangangamba po ang ating Apostol Pablo. Baka tayo rin po ay madaya pagdating ng araw. Pakinggan niyo po ang pahayag po ni Apostol Pablo. Dito po sa 2 Korinto 11 at versikulo 3. Ito po ang sabi ng Biblia. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas, sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay ay malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kaya nga takot po si Pablo sa mga taga-Corinthians na kung paano si Eva ay nadaya ng ahas at yung kanilang malinis na pag-iisip ay pasamain. Bakit pasasamain? Sa verse 4, sapagkat kung sa inyo ipaparito ay mangaral ng ibang Jesus na hindi namin ipinangaral. Magkakaroon pala ng mga mangangaral na ipangangaral ang ibang Jesus na hindi nila kanilang pinapangaral. Marami po ngayon ang tuturo ng Jesus. Iba't ibang Jesus, mga kaibigan. Doon sa kabila, yung Jesus, walang ikapo. Sa aral naman doon sa kabila, ang Jesus, pwede mag-ikapo. Iba-ibang Jesus po ang kanilang pinapangaral. At nagkokontra-kontra po ang kanilang mga Jesus, mga kaibigan sa ating mga kapatid. So bakit po hindi pinapaintulutan ni Pablo na ang babae ay mamuno sa iglesia? Kundi ang babae ay kailangan pong tumahimik. Siya po ay magpapasakop sa kanyang asawa. Kung ang babae nga, bawal mangaral doon. Hindi nga siya pwedeng, kailangan ang babae pasakop sa kanyang asawa. Kailangan ang babae ay tumaimik sa loob ng iglesia. Sapagkat pakinggan niyo po, ang pahayag po ni Apostol Pablo. Tungkol po sa mga bagay na yan. Sa unang Korinto 14, ito po ang sabi mga kaibigan at mga kapatid. Sa 34, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia. Sabi diyan, let your women keep silent in the churches. Hindi lang po iglesia, kundi ang nakalagay po diyan, magsitahimik sa mga iglesia. Plural.
Hindi lang sa Corinto, kundi sa mga iglesia. Kung titignan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, sabihin sa mga iglesia po, ay hindi pinapahintulutan ni Pablo na ang mga babae ay magsalita. Ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila ay walang kampahintulutan magsalita, kundi sila ay pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Ano po ba ang sinasabi ng kautusan, mga kaibigan at sa ating mga kapatid? Ang sinasabi po ng kautusan na ang babae ay kailangan po, siya po ay pasakop sa kanyang asawa. Sasabihin na naman nila, yan naman ay tinutukoy naman yan sa loob ng pamilya. Hindi naman tinutukoy yan sa loob ng iglesia. O di basahin po natin, tinutukoy tungkol sa iglesia. Pakinggan niyo po sa unang Korinto, sa 11, versikulo 3. Ito po ang sabi. Datapwat ibig ko na inyong maalaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Nabanggit po ang Panginoong Jesucristo. Saan po ba namumuno ang ating Panginoong Jesucristo? Di ba ang Panginoong Jesucristo po ay namumuno po siya sa iglesia. Siya po ang ulo ng iglesia, 1:18 ng Kolosas. At ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. Tuloy po natin. At ang pangulo ng babae ay ang lalaki. At ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Ito po ay tumutukoy, mga kaibigan, sa loob po ng iglesia. Hindi naman po natin pwede baliktarin ang nakasulat sa Biblia. Kasi kung babaliktarin natin ang pangulo ng lalaki, ang babae, hindi naman po maganda. Marunong pa tayo kay Pablo. Ang pangulo ng lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Hindi pwedeng mamuno ang babae sa loob ng iglesia. Ngayon, saan po natin ilalagay ang babae? Kung hindi po pwede mamuno ang babae sa loob ng iglesia, saan po maaaring mamuno ang babae sa iglesia? Pakinggan niyo po ang pahayag po ni Pablo tungkol sa mga babae. Sa Tito chapter 2, ito po ang sabi, mga kaibigan. Ito po ay sulat ni Pablo kay Tito. Sa Tito chapter 2 verse 3, gayon din ang mga matatandang babae ay maging magalang sa kanilang kilos at hindi palapintangin ni paalipin man sa maraming alak, mga guro ng kabutihan, upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak at mga pakahinahon. Yung babae pala, yung babae sa iglesia, yung mga matatanda sa iglesia, mga babae, sila po ay magtuturo doon sa mga may asawang nakababata. Magtuturo sila ng mabuting asal, ng kung paano ang mga babae ay umibig sa kanilang asawa, at kung paano ang mga babae ay paano nila kalingahin ang kanilang mga anak. Doon po sila ilalagay ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po ay naglagay ng babaeng mga matatanda upang mangaral doon sa mga babaeng mas bata. At ang pastor po, siya po ang mamumuno at siya po ang mangangaral sa kabuuan. Hindi pwede agawin ng babae ang otoridad ng lalaki. Kung sa asawa niya nga, hindi siya pwede magturo, paano niya pa kaya tuturuan ng buong iglesia? Kung sa loob ng iglesia, merong mga mag-asawa at merong mga magpamilya. Kung ang asawa niya nga, hindi niya pwedeng turuan o hindi niya pwedeng pamunuan, paano niya magiging pamumuno siya sa iglesia? Ang iglesia po ay binubuo ng mga lalaki at babae. Nandoon ang fivefold minister. Nandoon yung apostles, propeta, evangelista. Paano siya mangangaral? Mga kaibigan at mga kapatid, kung sa kanyang asawang lalaki hindi siya pwedeng mamuno, paano siya makakapamuno sa loob ng iglesia? Kung sa lalaki nga ay dapat magpasakop siya. Kaya nga, mga kaibigan, kung mapapansin niyo, ang tawag ni Sarah kay Abraham ay Panginoon.
Pakinggan niyo po ang pahayag po ni Apostol Pedro. Dito po sa unang Pedro, Kapitulo 3 at versikulo 6, ito po ang sabi. Na gaya ni Sarah, na tumatalima kay Abraham na kanyang tinawag ng Panginoon, na kayo'y mga anak niyaon kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nakatatakot sa anumang kasindakan. Ang tawag po ni Sarah kay Abraham ay Panginoon. Bakit Panginoon ang tawag ni Sarah kay Abraham? Yun po kasi yung sinabi ng Panginoon kay Eva. Sa iyong asawa, ikaw ay papahinuhon at siya ay papanginoon sa iyo. Kaya po sa fivefold ministry po, ang nilalagay po ng Diyos, ito po ay puro mga lalaki. Mga kaibigan at sa ating mga viewers, pakinggan niyo po. Sa pagiging pastor ba, ano po ba ang requirements? Lalaki ba ang kailangan ng Diyos o babae? Pakinggan niyo po. Dito po sa unang Timoteo, Kapitulo 3 at versikulo 1. Ito po yung madalas po nating binabasa. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, ay mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. Maliwanag po mga kaibigan, na ang obispo ay isa lamang babae ang kanyang asawa. Kung babae po ang pangasawa sa obispo, ibig sabihin, ang obispo po dapat lalaki. Mga kaibigan, at sa ating mga followers. Ngayon po, kung babalik na rin natin, ang babae pwede maging pastor o obispo, dapat ang nakalagay rito, asawa na isa lamang lalaki. Hindi, ang nakalagay, asawa na isa lamang babae. Sa makatuwid po, ang pamamahala ng pagiging obispo at pastor, lalaki po ang ilagay ng Diyos. Kaya nga yung requirements ng pagiging obispo o pastor, meron lamang isang babae. Katunayan na yung namumuno, lalaki. Mga kaibigan at sa ating mga viewers. Mga kaibigan, sabi po nito ganito, tuloy po natin. Mapagpigil, mahinaw ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Namamahalang mabuti sa kanyang sariling sambahayan. Sino po ba ang namamahala sa sambahayan? Babae po ba o lalaki? Lalaki po ang nilagay ng Diyos na mamahala sa kanyang sambahayan. Kaya sabi ng obispo, isa lamang asawang babae. Sa makatuwid yung obispo, lalaki. Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya po mga kaibigan, halimbawa kung babae po tayo, ilalagay tayo bilang pastor, hindi naman tayo nilagay ng Diyos dyan. Ano mangyayari? Saan tayo dadalhin ng ganyang mga aral? Hindi ka pwede ilagay doon sa hindi mo talaga lalagyanan. Ginawa ng Diyos ang lalaki, ang design ng Panginoon, ang lalaki siyang mamumuno sa loob ng iglesia. Ang babae po, siya po ay magiging katuwang. Kaya nga ang tawag doon, sila po ay mga kamanggagawa ni Pablo. Sabi ni Pablo, pakinggan niyo po, sa sa Pilipos, Kapitulo 4 at versikulo 3. Pakinggan niyo po mga kaibigan sa ating mga viewers. Ito po ang sabi. Ay ganito. Oo, ipinamamanig ko rin naman sa iyo, tapat na kasama sa pagtulong, na inyong tulungan ang mga babaeng ito, sapagkat sila ay nangagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo. Kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa, na ang kanilang mga pangalan ay nangasa aklat ng bubuhay. Yung mga babae ay nangagpagal ng dahil sa Ebanghelyo. Nabasa nyo lang, nagpagal sa Ebanghelyo, nangangaral na. Hindi po yung interpretasyon ng Bible, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi lahat po na nagpapagal, mangangaral. Sila po ay mga katulong, katuwang sa iglesia ni Pablo, mga kaibigan. Hindi po sila nangangaral.
Bakit sila mangangaral? Kung si Pablo naman ay kasama nila. Maari naman si Pablo na siya ang mangaral. Kasi kung ang mga babaeng kasama niya ay nangangaral din, magiging kontra yun sa sinabi ni Pablo sa unang Korinto, na ang babae ay magsitahimik sa loob ng iglesia. Kung nangangaral sila, magiging kontra yun sa sinabi ni Pablo, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Bible po ay, si Pablo po ay hindi niya po pwede kontrahin ang kanyang sarili, mga kaibigan. Nandyan po si Pablo. Si Pablo ang mangangaral. Ang gagawin lang ng babae, siya po ay katuwang ni Pablo sa Ebanghelyo. Siya po ay nagpagal na kasama ni Pablo sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Pero si Pablo nandyan Nandyan si Pablo. Kasama niya ang mga babaeng ito. Pero si Pablo lang ang nangangaral. Mga kaibigan, sa ating mga... Nandyan naman si Pablo, bakit ipapasa niya pa sa babae? Si Pablo nga nagsabi, ang mga babae sa iglesia ay magsitahimik. Hindi ko pinahihintulutan na ang mga babae ay magsalita, kundi sila'y magsitahimik sa mga iglesia. Sa mga tuwid, hindi lang sa Korinto, sa mga iglesia. Yun po ang sabi ni Apostol Pablo. Plural. Kaya po mapakaliwanag, mga kaibigan at mga kapatid. Kasama ni Pablo yung mga babae na kanyang mga manggagawa. Bakit ipapasa ni Pablo sa kanila yung pangangaral? Samantalang sila ay kasama ni Pablo. Yun po, mga kaibigan, ay dapat po nating maunawaan. Kung ilalagay po natin ang babae sa hindi niya posisyon, mahihirapan po siya, mga kaibigan at mga kapatid. Meron na pong design ang Diyos kung saan ilalagay ang babae, kung saan ilalagay ang lalaki. Kaya nga sa iglesia, ang pangulo ng lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Hindi mo na pwedeng baguhin yun. Yun na ang nakasulat sa Biblia. Lalabanan ba natin si Pablo? Tuturuan ba natin si Apostol Pablo, mga kaibigan at sa ating mga viewers? Kaya napakahalaga po, malaman po natin ang katotohanan. Ang nilagay po ng Diyos na mamuno sa iglesia ay lalaki. Kaya nga sa obispo, dapat ang obispo may isa lamang asawang babae. Sa mga katuwid ng obispo, lalaki po. Doon siya inilagay. Ang fivefold minister nilagay ng Diyos, apostol, propeta, ebanghelista, guro at pastor. Ito po ay posisyong panglalaki ito, mga kaibigan. Hindi po pinapahintulot ng Diyos na ang mga babae ay mamuno sa loob ng iglesia, kundi ang babae po ay tumahimik. Sabihin nila, ang babae hindi na magpupuri. Ang babae hindi na mag-praise the Lord. Hindi naman po yun ang kahulugan, mga kaibigan. Ang pinag-uusapan po kasi rito, mga kaibigan, may yung pamumuno po. Ang pinag-uusapan po rito ay sa loob ng iglesia. Kung paano pamunuan ng iglesia. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ang mga babaeng matatanda, sila po ay mangangaral sa mga babaeng mas bata. Yun po ang gampanin ng mga babae na mayroong katungkulan sa panahon nila. Kung ang babae mayroong katungkulan sa panahon nila, Pablo, ang kanilang obligasyon, pangaralan po yung mga mas batang babae. Kung paano sila umibig sa kanilang asawa at kung paano nila alagaan ang kanilang mga anak. Meron pong itinalaga, mga kaibigan at mga kapatid. Meron pong sariling posisyon ng babae. May sarili pong gampanin ang babae, mga kaibigan at mga kapatid. Kahit sa bahay po, ang babae, siya po mag-aasikaso ng kanyang mga anak, maglilinis sa bahay. Ang lalaki naman, gampanin niya ay magtrabaho, i-provide ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Nakadesign na po yan. Sa iglesia, ang ginawa po ng Diyos, ang lalaki po, siyang pangulo ng babae. At maging sa tahanan, lalaki pa rin po ang hilagay ng ating Panginoong Jesucristo.
Kaya nga sabi ni Pablo, gawin ninyo ang lahat ng may mga bagay na mayroong kaayusan. Sapagkat ang Diyos natin ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi siya po ay Diyos ng kaayusan. Bilang isang babae, gampanan mo ang gampanin mo bilang babae. At ikaw naman lalaki, gawin mo rin ang gampanin mo bilang isang lalaki. Saan ka ba inilagay ng Diyos sa loob ng iglesia? Ngayon, ang sasabihin nila, yung sa Galatia 3:27. Okay, pakinggan po natin yung sinasabi nila na, dito, Brother Aljon, pantay-pantay sila kasi sa Galatia 3:27, wala na magiging Hudyo o Grego man, wala na magiging babae o lalaki man. Pakinggan po natin. Ito po ang sabi. Tataas po natin mga kaibigan sa 26. Kasi yung contextual po kasi hindi binasa. Taas po natin. Sabi nito ganito. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Sino po ang tinutukoy rito na bagamat kayo lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Tayo pala mga kaibigan, tayo po'y mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Ano sabi? Sapagkat ang lahat sa inyo binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo, walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus, at kung kayo kay Kristo, kayong ay binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sabi nila, Brother Ariel, paano yan? Wala na magiging Hudyo o Grego man, wala na magiging lalaki o babae man, wala na magiging alipin o malaya man. Hindi naman po posisyon ang tinutukoy dyan, mga kaibigan. Hindi po posisyon ang tinutukoy rito. Tayo po ay isa sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo ang tinutukoy dyan. Kaya ka tinawag na anak ng Diyos sapagkat ikay sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya lalaki ka man, babae ka man, hintil ka man, malaya ka man, alipin ka man, kung ikay sasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo at ikay mabautismuhan, ikaw ay magiging binhi ni Abraham. Hindi po posisyon ang tinutukoy dyan, mga kaibigan. Kundi yan po ay tungkol po sa pananampalataya. Pakinggan niyo po sa 4:11 ng Epeso. Pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid. 4:11, ano ang sabi? At ipinagkaloob niya ang mga iba na maging mga apostol. At ang mga iba ay propeta. At ang mga iba ay ibanghilista. At ang mga iba ay pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos. Dito pala magkakaisa. Meron tayong apostol, merong propeta, merong ibanghilista, guro, pastor, sa ikatitibay ng katawan, yung iglesia, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan, upang abutin natin ang pagkakaisa ng pananampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo. Saan sila nagkakaisa? Sa pananampalataya. Pero sa gampanin, nilagay ng Diyos yung kaloob na pastor, propeta, ibanghilista, guro, at pastor. Pero makikisama po sila sa pakikipagkaisa sa pananampalataya sa kanyang anak na si Hesukristo. Meron po talagang mga itinalaga, merong mga kaloob, pinagkalooban maging apostol, propeta at ibanghilista. Kaya nga tinatanong po tayo ni Pablo, lahat ba'y pastor? Lahat ba'y propeta? Lahat ba'y ibanghilista? Pakinggan niyo po ang payag ni Pablo. Kasi kung sasabihin natin pantay-pantay, di lahat na tayo pastor. Lahat na tayo mangangaral. Lahat ng gampanin ng pagiging lalaki, gampanin na rin ng babae. Wala na po sa kaayusan, mga kaibigan at mga kapatid.
Pakinggan niyo po ang pahayag po. Dito po sa unang Korinto. Natin po natin si Brother Ruben na patuloy po na nakikinig o nanonood ng programa Apostolic Back the Bible. Pakinggan niyo po mga kaibigan. Dito po sa isang talata ng Biblia. Okay? Subaybayan na po. Sa 12:27 of the book of 1 Corinthians, kayo nga ang katawan ni Kristo at bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Unang-unay apostol. Una pong nilagay sa iglesia, apostol. Lahat ng apostol nalalagay ng Panginoon, mga lalaki. Yung 12 disciple, mga lalaki po yun, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ano ba? Apostol, pangalaway propeta. Mga propeta, mga lalaki rin. Sila Elias, sila Moises, sila Eliseo. Mga lalaki ito, mga kaibigan Apostol, propeta, ikatlo'y mga guro. Ano pa? Saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at ibang wika. Yung pala yung mga kaibigan Ito po sa 29. Lahat bagay mga apostol. Gagamitin nyo yung Galatia 3:27. Iisa kay Kristo Jesus. Kaya tinatanong tayo ni Pablo, lahat bagay apostol. Sa 29. Lahat bagay propeta. Hindi naman lahat propeta. Ano pa? Lahat bagay guro. Hindi rin. Lahat bagay manggagawa ng himala. Hindi rin naman. Kung iisa pala tayo kay Kristo Jesus, kung ito ang interpretasyon ninyo, di dadami ang pastor, dadami ang propeta, dadami ang guro. Kasi lahat pala tayo pwede na maging pastor. Sino na mamumuno sa atin? Sino na member natin? Sino ang hahawakan natin kung lahat pala tayo leader? Mga kaibigan sa ating mga viewers. Kaya nga sabi ni Santiago, pakinggan niyo po ang sabi ni Santiago, sa 3 versikulo 2, ito ang sabi. 3 versikulo 1, huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko, lamang na nalaman tayo, tatanggap lang ng lalong mabigat na hatol. Mabigat kung lahat tayo pastor, lahat tayo apostol, lahat tayo propeta. Opo, iisa po tayo kay Kristo. Sa pananampalataya, kung kayo'y kay Kristo, kayo'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ng pangako. Hindi po posisyon ang tinutukoy rito. Ang tinutukoy po sa contextual ay pananampalataya. Mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Sa pananampalataya po natin, tayo po ay magiging isa sa Panginoong Jesucristo at ay magiging binhi ni Abraham. Kaya po sa iglesia, ang Diyos naglagay ng apostol. Kaya nga tinatanong tayo ni Pablo, kung naglagay ang Diyos ng apostol, lahat ba ay apostol? Hindi naman Lahat ba propeta? Hindi naman. Lahat ba ay guro? Hindi rin. Meron talagang taong itinalaga ng Diyos sa loob ng iglesia. At ang tinalaga ng Diyos, mga kaibigan, ito po ay mga lalaki. Una po, ang 12 apostles, mga lalaki. Nang tinawag po ng mga apostol, sila Esteban, sila Felipe, mga lalaki rin, mga kaibigan. Yung 70 elders, mga lalaki rin. May mababasa pa tayo sa Bible na si Kristo'y nag-utos sa mga babae na sila'y mangaral. O sila'y mamuno sa loob ng iglesia. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko pinahintulutan ang babae na mamuno sa iglesia, kundi ang babae tumahimik sa mga iglesia. Plural. Sa mga iglesia, hindi lang sa Korinto. Kasi kung sa Korinto nga lang sasabihin yun, magre-reklamo ang Korinto. Bakit sa Efeso, Pablo, hindi mo sinabi yan? Bakit sa Galatia, hindi mo sinabi yan? Bakit sa amin lang? Pero sinabi ni Pablo, in general, sa mga iglesia. Kaya kung ikaw ay babae, ilalagay ka sa hindi mo posisyon, saan ka dadalhin nito?
papayag ka, ilalagay ka sa hindi mo posisyon. Ang lalaki, hindi mo rin pwede ilagay sa posisyon ng babae. Pwede ba ang lalaki manganak? Hindi naman pwede manganak ang lalaki. Kundi ang nanganganak ay babae. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po kami galit mga kaibigan at sinasabi po natin ang katotohanan. Ngayon, ito ang buwelta sa Roma 16:1. Ito po ang kanilang binabanggit. Ito ay sabi ganito. Ipinagtagubilin ko sa inyo si Phoebe na ating kapatid na babae na lingkod sa iglesia na nasa Cenchrea. Sabi nito sa English, I commend unto you Phoebe our sister, which is a servant of the church, which is a Cenchrea. Yung tukoy niya rito yung servant of the church. Siya ay lingkod sa loob ng iglesia. Kailangan po mga kaibigan, kung tayo po magbabasa ng Biblia, wag po natin putulin sa chapter 1. Kailangan magbasa po tayo sa contextual. Anong klaseng lingkod si Phoebe? Tuloy po natin. Upang tanggapin ninyo siya sa Panginoon, ayon sa narapat sa mga banal, at tulungan ninyo siya sa anumang bagay na magiging kailangan niya sa inyo, sapagkat siya naman naging katulong ng marami at ng aking sarili man. Sa English po ay succorer of many. Succorer pala si Phoebe. Dahil pag siya ay kailangan ni Pablo, siya po ay laging nariyan. Nabasa ko nga yung translation again na yung succorer parang tagapagligtas o pagkakailangan mo, nariyan siya. Siya ay naging katulong ni Pablo sa maraming bagay. Mga kaibigan at mga kapatid. Pero si Pablo lang po ang nangangaral. Kaya nga maraming sulat si Pablo dahil sa kanyang pangangaral, mga kaibigan at mga kapatid. Si Phoebe po ay kanyang katulong sa maraming bagay. Siya po ay nagpagan sa iglesia. Siya po tawag na lingkod sa iglesia. Hindi naman porkit lingkod ka sa iglesia, mangangaral ka na. Hindi naman porkit servant ka sa loob ng iglesia, pastora ka na o pastor ka na. Hindi po, bakit? Nandiyan naman si Pablo, bakit ipapasa niya pa yung pangangaral kay Phoebe? Nandiyan naman si Pablo, buti kung si Pablo, wala dyan. Kaso kasama niya si Phoebe sa loob ng iglesia. Di si Pablo ang mangangaral, dahil nandiyan naman siya, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po ang punto, mga kaibigan. Kaya sabi ng Bible, ang aking bayang Israel ay hindi mauubusan ng mga lalaki. Sapagkat ang mga lalaki po, ito po ang inilagay ng Diyos na maging apostols, propeta, evangelista, guro at pastor. Huwag po natin ipapahamak ang mga babae. Huwag po natin ilalagay ang mga babae sa hindi nila posisyon. Sapagkat ang Diyos na ang naglagay sa kanila kung saan sila inilagay ng Panginoon. Hindi natin pwede baguhin ang muho ng lupa. Buo na po ang aral. Tapos na po ang aral, mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa 1 Corinto 11:3, ang pangulo ng lalaki ay si Kristo. Ang pangulo ng babae ay ang lalaki. Hindi mo pwedeng baligtarin yung mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang babae nga, hindi pwedeng mamuno sa kanyang sariling asawa. Yung pa kayang pamunuan niya ang buong iglesia. Merong mga lalaki at babae doon ng mga asawa. Paano siya mamumuno sa loob ng iglesia? Kung ang kanyang asawang lalaki, hindi niya pwedeng pamunuan. Paano siya makakapamuno sa loob ng iglesia? Maraming mga lalaki at babae na mag-aasawa, mamumuno ka doon. Hindi pwede, mga kaibigan. Hindi niya pwedeng kunin ang otoridad ng lalaki. Hindi niya pwedeng angkinin ang authority ng lalaki, mga kaibigan. Kaya nga pagka sa 1 Timothy, kung babasahin po natin, mga kaibigan, malinaw po ito. Hindi po kami ganit, mga kaibigan. Kami ito. Ang babae, mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Let the woman learn in silent with all subjection. May pagpapasakop ang babae.
Bakit may pagpapasakop ang babae? Bakit merong subjection ang babae sa lalaki? Sapagkat ang pangulo niya ay ang lalaki. Kaya kailangan ang babae pasakop doon sa lalaki. Gaya ng sinasabi ng kautusan. Malabo ba yun mga kaibigan at mga kapatid? Napakalinaw po yan mga kaibigan at sa ating mga kapatid. Ngunit hindi ko ipinahintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. But I suffer not a woman to teach, nor usurp authority over the man, but to be silent. Hindi niya pwedeng nakawin yung pamumuno sa babae. Kaya nga si Jezebel, yung kanyang dinidiktahan si King Ahab, nagkaroon ng problema ang Israel. Nang si Samson nakinig sa dikta ni Delilah, na bumagsak si Samson. Mga kaibigan, sa ating mga viewers, hindi po namin kinokondem ang mga babae. Natunayan, ako, may mga kapatid din ako, meron din akong nanay, no? Mahal natin yung mga babae. Pero, ilagay lang po natin mga kaibigan sa tama. Saan ba nilagay ng Diyos ang mga babae sa loob ng iglesia? Ang babae nilagay ng Diyos sa loob ng iglesia. Ang mga babae ay pasakop sa kanilang mga asawa. Sila ay may gilingkod na may malinis na puso at sila po'y may pagpapakabanal. Doon po nilagay ng Diyos ang babae. Sila ay kakalinga sa kanilang mga anak. Ang lalaki naman ang obligasyon niya sa loob ng iglesia, kanyang pamumunuan ng kanyang sariling sambahayan. Mga kaibigan, ang lalaki kasi siya pong ang nilagay ng Diyos na siya'y mamuno sa kanyang asawa. Bakit natin babaguhin ang Biblia? Isa na nga pong halimbawa si Eva sa si Adan. Na si Adan po ay hindi po siya nadaya, kundi ang nadaya po ay si Eva. Kaya kailangan itong babae, magpasakop po siya sa lalaki. Nangyari po si Eva, hindi po siya nagpasakop kay Adan eh. Bakit? Bakit ko po nasabi na hindi nagpasakop si Eva kay Adan? Hindi naman siya nakinig kay Adan. Nilabag niya pa rin yung utos ng Panginoon na ipinasabi ng Diyos kay Adan at naturalmente sasabihin nyo ni Adan kay Eva na hindi natin pwede kainin ng pagkakilala mabuti at masama. Ngunit hindi po nakinig si Eva. Nakinig po siya doon sa ahas. Hindi siya nagpasakop sa kanyang asawa. Kung nagpasakop si Eva sa kanyang asawa, hindi sana siya makikinig doon sa ahas. Yung ahas kanyang pinakinggan eh. Kaya nga, binabanggit ni Pablo sa 1 Timothy 2:9 tungkol kay Eva saka kay Adan. Kaya bumaba ang kalagayan ng babae. Ito si Eva, hindi nagpasakop kay Adan. Kaya si Eva, nahulog po siya sa pagsalangsang. Mga kaibigan. At meron din pagkukulang si Adan. Bakit meron pagkukulang si Adan? Pakinggan niyo po ang sinasabi po ng Biblia. Kasama po kasi si Adan na siya po ay inabutan ni Eva ng pagkain na yon, mga kaibigan. Pakinggan niyo po. Sa 3:1 ng Genesis, ang ahas nga ay lalong tuso kaysa anumang hayop sa parang na nilikha ng Panginoon Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayo kakain sa anumang punong kahoy ng halamanan? At sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyon. Huwag ninyong iipuin, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon, ay madidilat nga ang inyong mga mata. At kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. At nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kanin at nakalulugod sa mga mata. At ang kahoy na ay mananasa upang magpapanta sa tao, ay pumitas siya ng bunga niyaon at kinain.
at binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain. Kasama pala ni Eva at si Adan Nang pagpitas ni Eva, mga kaibigan, siya po ay kumain at binigyan niya ang kanyang asawa na kasama niya at sila'y kumain. Akalain mo, nandun si Adan. Mga kaibigan, sinabihan na ni Adan si Eva na bawal ito. Pero lumabag si Eva, mga kaibigan. Mas dinig niya ang tinig ng ahas. Pero ang masama, kasama pa ni Eva yung lalaki. Hindi man siya sinabihan ni Adan. Kumain pa nga si Adan, mga kaibigan, sa ating mga viewers. Yan po ang naging problema. Kaya nang dumating ang Panginoon, sila po ay nagsisihan. Adan! Sabi niya, Panginoon, yung babaeng binigay mo sa akin. Bumali naman ang Diyos sa babae. Sabi ng babae, Panginoon, yung ahas. Nagsisihan na po sila. Dahil kung nagpasakop si Eva kay Adan, hindi po yun mangyayari. Kaya hinalimbawa po yun ni Pablo sa 1 Timothy 2:9 hanggang 14 na dapat talagang babae pasakop sa kanyang asawa. Bakit kailangan pasakop ang babae sa kanyang asawa? Mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat ang babae siyang unang andaya. Kaya yung sumpa sa kanya ng Panginoon na pararamihin ko ang iyong kalumbayan at manganganak ka na may kahirapan at ikaw ay papainuon sa iyong asawa at siya'y papanginoon sa iyo. Ito po ay inulit din po ito ni Pablo sa 1 Timothy. Painggan niyo po sa 1 Timothy chapter 2 verse 15. Ngunit ililigtas siya sa pamagitan ng panganganak kung siya'y magsisipamalagi sa panampalataya at pag-ibig at sa pagpapakabanal na may hinahon. Ililigtas pala ang babae sa panganganak. Bakit? Yung kasi ang sumpa kay Eva na mahihirapan ka sa iyong pag-ili, ikaw mahihirapan sa iyong panganganak. Kaya kung ang babae manatili siya sa pag-ibig at pagpapakabanal at sa panampalataya, ililigtas siya ng Diyos sa panganganak. Bakit? Lumabag kasi ang babae, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya sa loob po ng iglesia, hindi na po pinaitulutan ng Diyos ang babae siyang mamuno. Bakit? Baka siya'y madaya uli ng ahas. Pakinggan niyo po. Balikan po natin ang 2 Korinto 11, versikulo 3. Pakinggan niyo po, mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ito po ang sabi. Sabi rito, sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos upang kayo aking pinapag-asawa sa isa, upang kayo maiharap ko kay Kristo na tulad sa dalagang malinis. Ngunit ako'y natatakot baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuan, ang inyong walang malay na malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Sabi diyan ni Pablo, sapagkat ako'y naninibugo tungkol sa inyo ng paninibugong ukol sa Diyos, sapagkat kayo aking pinapag-asawa sa isa. Ang iglesia, mga kaibigan, pinapag-asawa ni Pablo sa isa. Sino ba itong isa? Walang iba kundi yung ating Panginoong Jesucristo. Ito lang naman ang asawa ng iglesia, ang Panginoong Jesucristo Ngunit natatakot si Pablo na baka yung iglesia ay madaya ng ahas na kagaya ni Eva. Kaya kung ilalagay mo na leader sa loob ng iglesia ay babae, paano kung ito'y nadaya? Anong mangyayari, mga kaibigan? Huwag nating baguhin yung nilagay ng Diyos. Kundi tayo po'y pasakop sa kautusan, mga kaibigan. Kaya nga, lagi tayo binabalik sa kautusan. Kaya sabi ni Pablo, gayon din ang sinasabi ng kautusan na ang babae kailangan pasakop sa kanyang asawa. Sa loob man ng iglesia yan, sa bahay man yan, sa loob man ng iglesia yan, kailangan ang babae
pasakop sa kanyang asawa. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang papasakop ang babae, kundi kailangan din ng babae, igalang niya ang kanyang asawa. Kaya napakahalaga po mga kaibigan at mga kapatid. Kailangan ang mga matatanda sa iglesia, kailangan po galangin. Pakinggan niyo po ang payag po sa unang Tesalonica. Ito ang sabi mga kaibigan. Na, ito po. Nabati po natin yung ating mga viewers dyan, si Buddy Ruben at si Antonio Moring. Okay, at si James Franco. So kailangan talaga mga kaibigan, ang sabi ng Bible, double honor ang mga matatanda sa iglesia. Kaya mga kaibigan, mga lalaki po ang nilagay ng Diyos na mamuno sa iglesia. Hindi po mga babae. Kung babae ang gagawin nating leader sa iglesia, kung ang babae ang mamumuno sa iglesia, saan mo dadalhin ang mga tupa mo? Kailangan mamulat tayo mga kaibigan. Gumising po tayo sa katotohanan. Wag mo ilalagay ang babae sa hindi niya posisyon. Ang Diyos po ang naglalagay. Ang nilagay po ng Diyos ay mga lalaki. Ang 12 disciples, mga lalaki po, mga kaibigan. Wala pong nilagay ang Panginoong Kristo ng babae sa loob ng iglesia para mamuno. At nandiyan naman si Pablo. Bakit si PB ba ang kanyang pamumunuan? Bakit si PB ba ang kailangan mamuno sa loob ng iglesia? Kung si Pablo kasama niya naman. Kailangan po mga kaibigan, buksan po natin ang puso't isipan natin. Na ang ilagay ng Diyos sa iglesia ay mga lalaki. Hindi po namin kinokondem ang mga babae. Kundi merong nilagay ang Diyos sa mga babae. Ang mga babae, sila po ay mangangaral doon sa mga babaeng mas bata upang kanilang turuan ng mga babae na pasakop sa kanilang asawa kung paano mag-alaga ng kanilang mga anak, mga kaibigan. Kaya pakinggan niyo po, ang payag din ni Pedro sa unang Pedro Kapitulo 3, versikulo 1. Gayun din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa, upang kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, mga hikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kani-kanyang asawang babae. Anong gagawin ng mga babae sa loob ng iglesia? Sila po ay pasakop sa kanilang mga asawa upang mahikayat ng walang salita ang mga babae na sila'y magpasakop sa kanilang asawa. Magiging good model ang mga babaeng sa iglesia. Yung mga matatandang babae sa iglesia, mga leader na babae sa loob ng iglesia, sila po ay nagiging leader doon sa mga babaeng mas bata sa kanila. Doon po sila nilagay ng Diyos. Sila po ang magiging good example, mga kaibigan. Kaya nga meron tayong ladies department. Ang ladies natin, meron pong namumuno sa mga babae. Meron po tayong men's department. May lalaki na namumuno sa mga lalaki. Ngunit sa kabuuhan ng iglesia, meron po tayong isang leader. Ang mga pastor, ang mga ebangelista, na mga inilagay ng Diyos. Kaya nga tinatanong tayo ni Pablo, lahat bagay apostol, lahat bagay propeta, lahat bagay guro, hindi lahat. Kaya mali po yung interpretasyon na kayo iisa kay Kristo Jesus, kung kay Kristo kayo binini Abraham, wala na magiging Hudyo o Grego man, wala na magiging lalaki o babae man. Pwede na rin maging pastor ang babae, pwede na rin daw ang lalaki maging pastor. Alamin po natin, saan po sila iisa? Saan iisa, mga kaibigan? Hindi po sa posisyon. Iisa po sila sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ayan po, nakakalit. Pero sa panahon po natin, binago po ito ng mga namumuno sa atin. Binago nila yung aral. Huwag po kayong magagalit sa akin, mga kaibigan. Magalit po kayo kay Apostol Pablo. Dahil si Apostol Pablo po, nagsasabi diyan, sa mga iglesia, ang mga babae tumahimik.
na sila ay magpasakop, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Eh paano yung walang asawa? Kaganino siya magpapasakop? Eh nagpasakop siya sa kanyang pastor. Mga kaibigan, sa mga namumuno sa iglesia, doon po siya magpapasakop. Ngayon sabi ni Pablo, ang kanyang garantiya, mga kapatid, ang sabi po ni Pablo, kanyang pinuprove sa atin, mga kapatid. Uulitin ko lang po, sa 14:34 of the book of 1 Corinthians, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila walang kapahintulutang mga salita, kundi sila ay pasakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. At kung ibig nilang maalaman ang anumang bagay, magtanong sila sa kanilang asawa sa bahay, sapagkat mahalay na ang isang babae ay magsalita sa iglesia. Mga kaibigan, sabi diyan, mahalay sa isang babae na magsalita sa loob ng iglesia. Kaya bawa ang babae, nagtuturo ang pastor sa loob ng iglesia. Gusto niya magtanong. Gusto niya mag-suggest. Eh, wag siya rin magsalita sa loob ng iglesia. Kundi pag-uwi nila sa bahay, doon niya itanong sa kanyang asawa. Doon sila mag-usap sa loob ng tahanan. Kasi hindi sila pwede mag-usap doon sa loob ng iglesia. Sapagkat kaya nga sabi ni Pablo sa 33, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at hindi Diyos ng kaguluhan. Kung merong tanong yung babae, pag-uwi sa bahay, doon niya itanong sa kanyang asawang lalaki. Bakit? Kailangan na babae pasakop doon sa nangangaral sa loob ng iglesia. Hindi siya pwede magtanong doon. Kundi, para maging kaayusan, kailangan niya na siya po'y magtanong doon sa kanya may bahay. Pagdating sa bahay, sino ang leader? Yung kanyang asawang lalaki. Kaya pagdating doon sa bahay, sabi ni Pablo sa 1 Timothy, ang babae tumahimik na may pagpapainuon. Lalaki pa rin ang mamumuno sa loob ng iglesia. Mga kaibigan, at sa ating mga viewers. Nawa po mga kaibigan, magpunta na tayo magalit, no? Nabati po natin si Ruel Ayang at si James Fresco, si Lee Nadalo. Thank you very much po sa inyo lahat. Ito po mga kaibigan, hindi po ito personal. Kung kayo man po ay nagagalit sa akin, mga kaibigan, sabi ko lang po kung nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya nga po, napakapalad po natin na narinig po natin ang aral na ito. Kailangan po natin tanggapin. Kung ano ang katotohanan, tanggapin po natin, mga kaibigan. Ang nilagay po ng Diyos na mamuno sa iglesia ay mga lalaki po. At maging sa tahanan, mga lalaki rin po ang nilagay ng Diyos. Hindi na po natin ito mababago. Ang uling talata po, na sinasabi ko po kagaya ang pangulo ng lalaki ay si Kristo at ang pangulo ng babae ay ang lalaki at ang pangulo ng Kristo ay ang Diyos. Hindi nyo na po pwedeng baguhin ito dahil hindi pa kayo tao. Nasulat na sa Biblia ito, mga kaibigan, mga kapatid. Natapos po ang Biblia sa New Testament is 90 AD. In 90 AD, hindi pa tayo buhay yun. Nasulat na ito, mga kaibigan at mga kapatid. Ang gagawin po natin, dahil tapos na ang Biblia, tutuparin na lang po natin kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sino ang nilagay ng Diyos na kailangan mamuno sa iglesia? Lalaki. Gayon din naman, ang mga obispo, meron lamang isang asawang babae. Sa makatuwid po, ang obispo po, lalaki. O pastor, hindi babae. Yan po ang kwalifikasyon ng isang pastor o obispo. Ano po ba ang kwalifikasyon ng babaeng pastor? May mabasa po ba tayo sa Bible? Na babaeng pastor, ang kwalifikasyon niya, isa lamang lalaki ang asawa niya. Ang mababasa po natin sa Bible, ang obispo, isa lamang babae ang asawa niya. Sa mga tuwid, ang obispo o pastor, lalaki.
kung pwede yung babae na maging pastor, dapat isinabi rin ni Pablo na dapat ang mga obispo o mga pastor na babae, isa lamang lalaki. Pero nasaan ang kwalifikasyon, mga kaibigan? Kaya nga ang kwalifikasyon ng pastor o obispo ay isa lamang babae, mapagpatuloy, sapat na mapagturo, sapagkat ang obispo po, lalaki. Ang leader sa iglesia, lalaki. Kaya ang sabi ni Pablo, isa lamang asawang babae. Sa makatuwid, ang obispo na may kwalifikasyon ng pagiging pastor, ito po ay lalaki. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo. Siguro po, overtime na po tayo. Sana po, wag po tayong mga galit, mga kaibigan at mga kapatid. Gusto lang po namin sa inyo ipangaral ang katotohanan na mula sa banal na kasulatan. At kung kayo po ay makagalit sa katotohanan na aking ipinangangaral, sabi ni Pablo sa 4:16 ng Galatia, ako'y bagay nagiging kaaway ninyo sa pagsasabi ko sa inyo ng katotohanan. Sa 2 Korinto 13 versikulo 8, kami ay walang laban sa katotohanan, kundi kami ay sasang-ayon sa katotohanan. Mahalaga po mga kaibigan, buksan po natin ang ating puso't isipan na ang nilagay ng Diyos sa loob po ng iglesia na magiging mamuno o maging pastor o maging mangangaral na tagapagturo ay walang iba kundi ang mga lalaki sa loob ng iglesia. Ang babae, siya po ay magtuturo sa mga babaeng mas bata sa kanya kung paano ang mga babae pasakop sa kanyang asawa at kung paano mahalin ang kanilang mga anak. Kung ang babae ay magtuturo, ay sa labas ng iglesia, pwede po siyang mangaral. Pero sa loob po ng iglesia, mga kaibigan, meron pong nilagay ang Panginoon dito na leader. Kung ang babae mangangaral sa labas, kagaya ng babaeng Samaritana, walang problema roon, mga kaibigan. Kung doon siya ay mangangaral. Pero pag-usapan na sa loob na ng iglesia, ang Diyos naglagay po ng pamumuno sa loob ng iglesia. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya po, pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo. At muli po, ito po ang inyong lingkod na si Buddy Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang hapon. Binabati po natin ang lahat ng ating mga viewers. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Nawa po mga kaibigan ay huwag po tayong magagalit sapagkat ito po ay salita ng ating Panginoon. At bago po tayo magtapos, tayo po ay daraan sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan, Panginoon. Nawa po, Ama, ay buksan niyo po ang kanilang puso't isipan, Panginoon, tungkol sa mga bagay na aming pinangaral ngayong hapon na ito, Panginoon. Ano man nasabi namin, Panginoon God, o Panginoon Diyos, kayo po, Panginoon, ang bahala, Panginoon, magtanim sa kanilang mga puso, Panginoon. Pagpalain mo, Lord, ng mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. I-bless niyo po ang aming mga viewers na mga Lord God. Kayo po ang magbukas ng kanilang puso't isipan naman. Maraming po salamat, Lord, sa iyong mga pag-iingat sa amin, ng mga Panginoon. Kung loloobin mo, Panginoon, magpatuloy po ang programang Apostolic Back with the Bible at pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga viewers. Maraming po salamat, Ama. Pinupuri ka namin, Panginoon, at pinapasalamatan. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So muli po, tayo po ay magkainigan uli. Sa susunod po ng ating FB Live, maaari po kayong magtanong mga kaibigan kung meron po kayong mga comment tungkol sa ating tinalakay ngayon. At ito po ay ating pag-uusapan sa susunod po na ating FB Live. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos lamang po ang lahat ng kapurihan. Pagpalain po